Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Nasa love month pa rin tayo dahil February pa rin. Kumusta yung mga Valentine's date nyo guys? Sana naging maayos at naging masaya kayong lahat. So sa relasyon natin, di ba? Isa sa pinakamabigat na desisyon sa ating buhay, itong sinatawag na forgiveness o yung pagpapatawad. So lalo na kung malalim ang nagawa sa iyo, 'di ba? Malalim yung sugat na nagawa sa iyo, ay napakahirap. Napakahirap mag-move on. 'Yun ang pinakamabigat, isa sa mga desisyon natin every time na nagkakaroon tayo ng alitan away sa ating kapwa-tao, karelasyon mo man yan o kaibigan mo. Kaya ayon sa Mateo chapter 11 verse 25, at kapag nanalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Yan guys, napakalinaw, di ba? Kailangan daw nating magpatawad muna. Bago tayo manalangin, kailangan muna tayong humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa mga kapatid nating Katoliko, di ba? Kung mapansin nyo guys, pag nagsisimba tayo, pagkatapos mag-sign of the cross tayo, ano sinasabi ng pari bago tayo magpatuloy sa misa? Hindi ba sabi niya, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na lubha akong nagkasala, di ba? Sa iyo, kapatid, sa aking isip, sa salita, at sa gawa. Di ba? So, yun kasi ang utos ng Biblia. Talagang dapat, bago ka manalangin, ay humingi ka muna ng tawad. So, ito kasi guys, utos to na magpatawad ka. Hindi ito optional lang. Hindi lang ito choice. Hindi naman sinabi na baka pwede mong patawarin yung kapatid mong nagkasala sa iyo, 'di ba? Hindi naman ganoon eh. Ang sabi niya, patawarin mo ang mga nagkasala sa iyo. So, kasi talagang mahirap talaga to guys, lalo na kung kapamilya mo ang nagkasala sa iyo, ang gumawa ng hindi mabuti sa iyo. Napakahirap magpatawad, mag-move on. Hindi ito madali guys, hindi ito madali yung magpatawad ka, 'di ba? So, kung di tayo magpapatawad, ito lang ang ang disadvantage. Kung di tayo magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin, na mapapa-stress ka lang. Lalo ka lang mai-stress diyan. Imagine mo, iniisip mo gabi-gabi, 'di ba, yung kasalanan ginawa sa iyo. Hindi ka makatulog. At ang isa pang masaklap nito, 'di ba? Dahil alam mo naman sa social media, laganap 'yan. Kapag nakikita mo ang kaalitan mo o yung taong gumawa sa'yo ng hindi maganda ay masaya o maasenso pa ang buhay, lalo ka lang naiinis, di ba? The more na nakikita mo siya, the more na nai-stress ka dahil nga doon sa kasalanan ginawa sa'yo. So, nasasayang lang ang oras mo. Imbes na nakamove on ka na, pinatawad mo na, hindi sana magaan na sa kalooban mo yung nangyari sa'yo. Kasi guys, kung yun na lang kung doon ka na lang magpo-focus, talagang mabigat sa buhay yung hindi ka magpatawad o magaan naman sa kalooban kapag nagpatawad ka. Di ba? Masarap sa pakiramdam na nakakatulog ka ng maganda, wala kang kinapupuot ng tao, wala kang kinaiinisan. Lalo na kung yung tao na to ay laging nagpo-post sa social media. Di ba? So kung mapatawad mo na siya, mas magaan talaga sa pakiramdam. So pero, bagamat mahirap to para mas madali, unahin mo muna si Lord. Humingi ka muna ng tawad sa Kanya. At isipin mo, kung ikaw nga o tayong lahat ay nagkasala sa Diyos, di ba? Nagkasala simula pa doon sa ating ninuno
o unang magulang nitong si Eva at Adan at mga tuloy-tuloy na salinlahi magpasa hanggang ngayon, 2,000 years ago, nang bumaba ang ating Panginoong Yesus hanggang sa pinako na sa krus, pinatawad kanya. So, kailangan tanggapin din natin ang pagpatawad niya at ganun din, para mas madali, hindi to mahirap. Kung gagaya tayo sa ating Panginoong Jesus na tanggapin ang kapatawaran niya at ganun din yung magpatawad ka, kailangan tanggapin mo na rin yun. Dahil darating din ang araw, sisingilin ka rin ng Panginoon. Dahil nakalagay nga sa Biblia na ang hindi magpatawad, di ba? Ang hindi magpatawad ay hindi ko rin siya patatawarin. So yun guys, kaya kailangan lagi nating iisipin, sayang yung araw ngayon hanggang bukas kung mananatili kang tumitingin o lumilingon sa nakaraang masakit na pangyayaring ginawa sa'yo. Ganun din naman tayo, di ba guys? Ang buhay natin, pares lang eh. Nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, may gagawa rin kasalanan para sa atin. Di ba ganun? Pero ang isang modelo nito, ang ating Panginoon Jesus, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay pinatawad ng Diyos at tinubos pa sa ating kasalanan na humantong pa na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tanggalin mo na yung puot at galit. Hayaan mo na ang lumipas na yan. Ipasa Diyos mo na lang, humingi ka na ng tawad kung ikaw ay nagkasala o patawarin mo na ang kapatid mo, kamag-anak, kaibigan o kung sino pa mang taong nakagawa ng masakit sa iyo o nagkasala sa iyo. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa pinansyal, sabayan mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, at lalong-lalo na kung kayo manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang ibibigay anuman ang iyong kahilingan. So tayo po yung manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. May cancer na po. Stage 4 na. Bedridden na, Lord. At kung ano pa mang mga bumabalot na karamdaman sa kanyang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng yung mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa mga pamilyang nagkasira-sira at nagkawatak-watak, nagkaaway-away. Tulungan niyo po, Lord, na magkapatawaran para gumaan ang kanilang pakiramdam at bumalik ang kanilang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan naming lahat. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pinuproblema, Lord. Pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad sa upa, at kung ano-ano pa. So, i-bless niyo po, Lord, ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito yung hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Santo. Amen. Thank you very much po.